pray. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we praise you, we worship you, we honor you, for you are so good. You are faithful God, you are awesome God sa buhay po ng bawat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong muli, o Diyos, na kami po ay sama-sama para po sa aming Daybreak ministry. We praise you for this ministry, Panginoon, na patuloy mo pong gamitin ang bawat sa amin. Lahat ng amin pong gagawin sa mga oras po na ito will bring glory and honor to your name. And salamat din po sa panahon na ang iyong lingkod ay magamit po ninyo to share your word, your devotion through Oswald Chambers. Gamitin niyo ang lingkod upang ang mga devosyong ito ay mag-speak sa aming mga buhay, O Diyos, at patuloy po na hindi lamang po ito magbigay ng revelation but transform us, O Lord, grace by grace sa aming buhay. Salamat po, Diyos, we bring you back the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, sige po. Hili po, blessed morning, afternoon, or evening sa bawat sa po sa atin. Ang ating pong devotion for today, July 4, 2025 na po, ay may title po na One of God's Great Don'ts. One of God's Great Don'ts by Oswald Chambers. Ay po sa Psalms 37 verse 8, do not fret, it only causes harm. So fretting means getting ourselves out of joint, mentally or spiritually. It is one thing to say, do not fret, but something very different about to have such a nature that you find yourself unable to fret. It's easy to say rest in the Lord and wait patiently for Him, according to Psalms 37 verse 7, until our own little world is turned upside down and we are forced to live in confusion and agony like so many other people. It is possible to rest in the Lord. Then, if this doesn't work there, then it will not work anywhere. This do not must work during our days of difficulty and uncertainty, as well as our peaceful days, or it will never work. And if it will not work in your particular case, it will not work for anyone else. Resting in the Lord is not dependent on your external circumstances at all, but on your relationship with God Himself. Now, worrying always results in sin. Hindi yung palang pagkabalisa, pag-alala ay nagbubunga ng kasalanan. Okay, so we tend to think that a little anxiety and worry are simply an indication of how wise we really are. Yet it is actually a much better indication of just how wicked we are. Everything arises from our determination to have our own way. Our Lord never worried and was never anxious, because His purpose was never to accomplish His own plans, but to fulfill God's plan. Okay, so fretting is wickedness for a child of God. Kuntindi, kapag ikaw pala ay nababalisya, nag-aalala,
Ito ay wickedness, no, sa atin. So have you been propping up that foolish soul of yours with the idea that your circumstances are too much for God to handle? Okay, set all your opinions and speculations aside and abide under the shadow of the Almighty. Yan po sinasabi po sa Psalms 91 verse 1. Deliberately tell God that you will not fret about whatever concerns you. All our fretting and worrying is caused by planning without God. So yan po yung ating reference na Job 28 verse chapter 28 to 29 and Acts chapter 13 verses 1 to 25. Now, tingnan po natin itong wisdom from Oswald. Sabi niya, we are only what we are in the dark. Okay? All the rest is reputation. What God looks at is what we are in the dark, the imaginations of our minds, the thoughts of our hearts, the habits of our bodies. These are the things that mark us in God's sight. Okay, so tingnan po natin, no? Let me give you just a simple summary of this devotion. Out of this devotion, one of God's great dawns, tingnan natin yung these three principles about the summary of this devotion. So again, sabi diyan, to fret, okay, means to be agitated, anxious, disturbed, or emotionally burned up. Ito ay isang kondisyon po ng kaluluwa kung saan ang pag-alala at takot ay kumakain ng ating mga isipan at nagpaparalisa sa ating pananampalataya. Wow! Wow! Bigat, no? Nagpaparalisa, no? Sa ating isip at maging sa ating pananampalataya. Now, tingnan natin, number one of God's fret dawns is this. Fretting is not harmless, it's harmful. And fretting is not harmless, it's harmful. Yung pagkabalisa, pag-alala, harmful. Ano? So, bakit po? Dahil isinulat po ni Chambers na ang pagkabilisa hindi lamang isang kahinaan. Okay? Ito po ay isang kasalanan, sabi ko po kanina. Dahil ito po ay nagpapahiwatig po ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya po, pag ikaw ay nababalisa, okay, ikaw ay nag-aalala, well, anyway, yung worrying or fretting is an emotion. Hindi naman natin sinasabi na hindi tayo mag-alala, pero yung sobrang-sobra siguro na iisip mo na ikaw ay all the days ng buhay mo ay naalala mo, nagkabalisa ka. Yun na po ang kasalanan. Kasi inaalis ng ating kabalisahan, pag-alala, yung kawalan natin ng pagtitiwala po sa Diyos. No? So, yung pagkabalisa o worrying o fretting, number one, binabaluktot, no, ang ating pananaw sa katangian ng Diyos. That's number one. No? Number two, inaakay tayo sa sarili nating mga kamay, alright? And nagdudulot ito ng pait at selos. No? At nagiging dahilan upang magpagdudahan natin ang karunungan, katarungan ng Diyos, lalo na kapag ang iba po ay tila lumalayo sa kasamaan. Right. Tingnan po natin ito, tulad ng isang sugat na lumala kapag hindi ginagamot, alam na natin, no? Ang pagkabalisa ay pag hindi na-address, na gamot, ay nakakahawa sa ating espiritu. Yun po yun, no? Sabi natin na nagre-result ng
ng kasalanan. So, imagine mo kung meron kang kahit simpleng sugat lang, ano, pag di mo nagamot yan, masakit, no? Naramdaman mo. Para sabi nga natin, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. So, imagine, kung ang buhay mo ay nababalot ka na ng natawag nating kabalisahan o iyon po yung harmful, no, na tinatawag sa atin. Okay, number two, sabi dito, fretting is self-centered. No? Ang pagkabalisa at ang pagkaalala, no, sobrang pag-alala ay pagka makasarili. Ano ibig sabihin nito? Chambers notes that much of our worry stems from us wanting to fix everything ourselves. Okay? Alam natin, sa sarili lang natin, oh, I can fix myself, I can fix here, kaya ko yan, no? Rather than resting what? In God. So, we fret, no? Because why? Things didn't go our way. Yun na, no? Kaya tayo nababalisa, o kaya tayo ay nag-alala sobra kasi gusto natin na sa paraan natin, things didn't go our way. So number two, we fret because we weren't noticed, promoted, or praised. Siguro dahil hindi ka pinapansin, KSP ka, kulang sa pansin. So nag-alala ka, okay? Maaaring hindi napapansin yung ministry mo, hindi na appreciate yung ministry mo, o yung mga ginagawa mo sa ministry, yun na, ano. Parang iniisip mo, wala na yatang katuturan itong ginagawa ko. Kaya ang nangyari sa'yo, nakapokus ka sa pag-aalala at pagkabalisa sa buhay mo, sa ministry mo. Okay? So, we fret, number three, because we want control. Siyempre, kapag ikaw ay nagbalisa na, ikaw ay paralisa na sa isipan at puso mo ng mga pag-aalala sa buhay mo, gusto mo ikaw may control sa buhay mo, sa ministry mo, sa family mo. So, ano ang lesson sa atin dito, ang application? Sabi diyan, but the more we focus on self, the less peace we experience. Okay? Three things says, God, you're not doing enough, so I'll stay up all night worrying instead. Di ikaw na, di ba? So, ayaw mo ibigay sa Diyos dahil akala mo, kaya mo yung mga pag-alala, worrying na dumadaan sa buhay mo. Sabi ko nga, no, sa aking isang podcast, no, The Real Life Issues, kapag itong fretting o pag-alala, anxiety ay synonymous niyan ay yung depression. Depression. Kapag punong-puno na ang buhay mo ng mga depression, anxiety, yan na, no? Punong-puno na, sasabog ka na lang. No? Mahit na ulo mo, hindi ka na mapakali, hindi ka makapag-concentrate, maring nadadamay na rin ang family mo, ang ministry mo, because of you want to control of that fretting or pag-alala. So, huwag mong hayaan, no? Baka mamaya, check natin, baka may sintomas ka na ng mga pag-alala, sobrang pag-alala at depression. Ako, delikado po yan. Check natin yung sarili natin kasi affected po tayo niyan. No? Emotion, spiritual, relational, lahat po yan. So, ibigay natin sa Diyos. Okay? So, sa Tagalog, no, maganda itong awit 37:8, sabi doon, huwag kang mapupuot ni mababalisa. Yung pagkagalit, no, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Okay? Diba? Ang term ko dyan sa awit 37:8, PGH. Ano yung PGH? Puot, galit, hinanakit.
Pag yung PG8 nagiging self-centered niyan, delikado yan po. So, tingnan mo ito Example, isipin po ang isang takore. Ang takore, initan ng tubig sa kalan, di ba? So, binuksan mo ang apoy. Kumbaga, magkakapi ka. So, ginamit mo yung takore. So, kainit mo yung takore, binuksan mo yung apoy o yung stove. At habang umiinit ang tubig sa loob, siyempre, alam mo, papansin mo, nagsisimula itong kumulo. Di ba? Uminit. May pressure na sa loob. No? Kalampag ng kalampag yung kanyang takip. At whistle na. Di ba? Pag ibig sabihin, may pressure na sa loob. No? Mainit na mainit na. Ngunit kung hahayaan mo itong kumulo, yung takore, na kumukulo at nagwi-whistle, alam nyo, masyadong mahaba ng hindi hinihinaan ng init, tumataas yung pressure, no? At sa kalaunan, alam mo, may-ari itong pumutok o umapa o madrain yung tubig, no? Kasi hindi mino-off yung burner doon sa takore. Delikado. Yan ay nagiging sanhi ng pinsala. Well, ba't ko binabanggit po ito? Ito may katotohanan sa sinasabi nating awit 37:8. Okay? Ang pagkabalisa, pagkapuot, pagkagalit, sabi yan, patuloy na pag-alala, pag-iwas sa kung ano ang mali, kung ano ang hindi patas, kung ano hindi natin kontrolado po ay tulad ng pagtaas ng init sa ating mga isip, puso, even our soul. Kung mas nakatuon tayo sa mali. No? Lalo tayong kumukulo sa init ng ulo, ng loob, ang puso. Sa kalaunan, dumadaloy ito sa ating mga salita, kilos, kalusugan, at relasyon. Nagdudulot lamang ito ng pinsala. Okay, sa atin. So again, itong awit 37:8, no? Sa halip na hayaang kumulo ang galit at pag-alala, yan, no? Yung PGA, sport galit, tinawag niya tayo na magtiwala sa kanya. Amen? Alisin ang init ng damdamin at magpahinga sa kanyang katarungan at oras. So, ang tanong ko sa iyo hinahayaan mo bang kumulo ang iyong mga isip, puso at emosyon ng hindi mapigilan? Sigurado oras na para alisin ang iyong kamay sa burner, okay? At hayaan ang Diyos na kontrolin. Amen? So number 3, no, the cure for fretting, rest in the Lord. Ano yung promise, no? So imagine a small child, no? Imagine po ninyo ang isang maliit na bata lost in a busy marketplace. No? She looks around. Siyempre, pag nawawalan ng bata na yan, palingalinga, iiyak, at tawagin niya, Mommy, Daddy. Naliligaw na siya She looks around, overwhelmed by the noise, the crowds, and the unfamiliar faces. No? Panic. No? Itong batang ito ay nagsimula ng magpanik. Umiyak, sabi ko nga, humagulgol, at sumigaw. But then in the chaos, no, sa gulo na kanyang kinakaharap dahil naliligaw na siya, hindi niya makita yung kanyang ama o kanyang daddy, she sees her father outreach arm. No? Bigla nakita niya yung kanyang tatay na tumasalubong sa kanya. So itong batang ito, she runs to him and as his father picks her up and holds her close, everything changes. Right? The noise is still there, no? Doon pa rin, the crowd are still rushing, but she's not afraid anymore. Why? Why po? Bakit po? Because she's resting in the arms of someone she trusts. Yun po yun, no? So, ang pagkabalisa, ang topic po natin yung fretting ay tulad ng storya natin. No? Nagmumula ito sa pagtutok sa kaguluhan sa ating paligid. No?
Ngunit ang pagpapahinga, ayan, rest in the Lord, ay parang hawak tayo ng Ama. Maaaring hindi huminto ang mga bagyo, problema, sitwasyon, hamon, no, sa ating buhay. Ngunit kapag pinili nating magtiwala po sa Kanya, wow, no, makikita po natin ang kalmado sa gitna nito. Ano po? So sabi po sa awit 37 verse 7, no, hindi ko nalagay diyan, magpahinga ka sa Panginoon, sabi doon, at maghintay na may pagtitiis sa Kanya. So ibig sabihin po pala, ang cure, ang antidote, ang healing, ang lunas sa pagkabalisa, fretting, ay hindi ang pag-aayos ng ating lahat ng ating sarili. Ito po ay natututong manalig sa isa na hindi nawawalan ang kontrol. Ito po, ang pahinga po ay hindi kahinaan. Okay? Ito po ay pagsamba. Rest in the Lord is not uh, a weak statue. Ito. Sinasabi nitong Diyos, nagtitiwala ko sa iyo ng higit pa sa pagtitiwala ko sa aking pangunawa. So, when your heart starts to race and your mind starts to spin because of breathing, worry, anxiety, don't run to worry. Don't run to anxiety. Don't run to desperation. Run to your Father. Katulad po ng batang kanina. Lost siya, umiiyak, maingay ang paligid. Ngunit nang nakita niya ang kanyang ama na papalapit at siya ay nakita at yayakapin niya. Diba? He run to his father. So, don't run to worry. Sabihin mo nga sa sarili mo, I don't want to run to worry, but run to what? To God. Man, don't run to worry, but run to your Father in worship. Sabi ko nga po, why worry if you can worship? Man, why worry if we can worship? So His arms, our God, are always open so we can rest in the Lord. So itong Psalm 37 po is a blueprint for emotional peace. Ano po yun, no? Yan natin, sa verse 4, ang promise niya doon, trust in the Lord. Verse 4, sabi doon, delight yourself in the Lord. And in verse 5, commit your ways to the Lord. And verse 7, rest in the Lord and wait patiently for Him. So yun po yung cure, promise, healing, itong ating pag-aaral, no po, one of God's great dawns. Okay? So sa halip po, okay, sa halip na mabalisa, ay inaanyahan tayo ng Diyos na magpahinga upang magtiwala sa kanyang katarungan, sa kanyang panahon, sa kanyang plano. Ang pahinga po ay hindi pagiging pasibo. Ito po ay mapayapang nagtitiwala sa isang makapangyarihang Diyos. Amen? So, sige po. Sa akin pagtatapos, pwede po tayong mag-unmute na po. At sabay-sabay tayo na sabihin itong prayer of declaration and prayer of victory. Okay, so inanyahan ko po kayo na tayong lahat ay sama-sama na magkaroon ng declaration. Right? So, ito po yung ating declaration. Sabay-sabay po nating basahin. I declare that I will not fret, worry, or be consumed by fear. Anxious thoughts will not control my heart or mind. God is sovereign over every situation, and I choose to trust Him. I release control, I surrender outcomes, and I release in His perfect timing. I declare that peace is my portion, not panic. Faith is my response, not fear. I will not be shaken by circumstances, for my God is unshakable. Hallelujah. I decree that every spirit of fear, anxiety, and restlessness must go in Jesus' name. I decree that I will live with a calm spirit and a quiet confidence in God. I decree that fretting will not steal my strength, poison my peace, or disrupt my purpose.
In Jesus' name, Jesus. I declare and I decree this declaration and decree. Amen Amen. and Amen. amen. I decree that the enemy's plan to use worry to wear me down will fail. I decree Pray that that from this from day this day forward, forward, I I will will walk walk in trust, Trust. in Walk in trust, trust. live live in in Live in peace, faith, peace. and stand in stand faith in faith. because God is God in Because is God control is in faithful. and control. I will And I not will not fret. regret. Thank you for letting me share the devotion of Oswald Chambers, one of God's great dawns. God bless. Maraming salamat, Pastor Edric. Sana yung aking ayun. Truly, Word of God is speaking to us and how we deal in our lifetime, our walk with faith in God in any situation. But let us decree on Him. Let us always put our heart, our life to Him and have faith in God. Continue to um, be able in His holy name. Sige po mga kapatid, dadako po tayo ngayon sa ating pong prayer blast. At bago po tayo dumako po doon, tayo munang sumandaling manalangin at sa loob po ng isang minuto, let us pause for a while and let God talk to us and speak to us right now for 1 minute. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. And thank you, Jesus, our Lord and Savior, Almighty God. In Jesus' name, amen and amen. Today, our focus is arts and entertainment. And as we bow down and come to the Lord our God and King, let us pray for the arts and entertainment that may God continues call to our brothers and sisters in Christ which have God gave them a talent that they may able to be in front in the arts and entertainment, that many people will be have a deeply relation to our God and have fear to the Lord and to obey Him faithfully. Alam po natin na marami po sa mga nasa larangan ito ay nagagamit sa hindi mabuti at hindi magandang uh, struktura sa entablado o sa larangan ng mga pelikula mapamanto ay sa sine o sa entablado, ay we ask that the Lord continuously to work and manifest in the arts and entertainment. Sa loob po ng isang minuto, mga kapatid, let us all unmute and let us
Sabi nga po dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, I urge then, first of all, that petition and prayers, intercession, and thanksgiving be made for all the people. Ating pong patuloy na ipanalangin at ilapit ang bawat kaanib ng karawan ng ating Diyos na buhay. At tunay na maging tapat at tunay na sila sa gitna man ng mga iba't ibang sitwasyon ay mananatiling tapat at tunay na magdadala ng isang pagbabago sa lipunan, sa iglesia at sa individual. Sa loob po ng 1 minuto at after po ng 1 minuto, pwede ko po ang pakiusapan dito na manalangin. Andito po si Ate Lilia kanina. Ayun, listening din siya. Annelies, okay lang ba? For 1 minute? Opo, ngayon na po. After po ng 1 minute, then ikaw na Ate. Thank you. Sige po, tayo pong lahat ay mag-mute mga kapatid. Patuloy kaming lumalapit sa inyo, Diyos na buhay at banal, makapangyarihang Diyos. You are a God who continue, Lord God, to mold in every pastors, deaconess, or deaconesses, leaders, members, Lord God of the church, young, adult, women and men, and children, to continue, Lord God, be mold, being more have transformative ways in their life, that they may bring it to this world, not to be conformed, but bring a totally transformed, a totally dedicated to you, a totally that have a love in you and obeying you to be disciples. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po ay patuloy na manalangin para sa ating mga manggagawa, mga pastors, deaconess, ang ating mga church leaders, member. Dalangin natin na they will remain faithful and loyal to God in the midst of difficulties, not to conform but they transform po, Panginoon. Yes, Lord, maraming salamat po. Tunay na napakabuti nyo. Kanina sabi nyo po, yung rest in you po, Panginoon. At tunay na, Lord God, ito po yung pangangailangan ng isa naming mga manggagawa po, Panginoon, dahil di naman namin yung lakas na ng taglay ng bawat membro, ng leaders, ng mga pastors, ng mga deaconess, inyong mga manggagawa, mga missionary po, Panginoon, ay Lord, may limitation din ang aming mga lakas na ito. At dalangin po namin na pagkalooban niyo po, Panginoon, Lord God, ng strength na nanggagaling sa inyo, na hindi po napapagod po, Panginoon. At bigyan niyo sila rin po, Panginoon, ng Lord God, ng kapayapaan sa kanilang physical mind po, Panginoon, sa kanilang pagpapahinga, sa kanilang rest day, sa kanilang po, Panginoon. At bigyan niyo rin sila ng Lord God, ng panahon para makasama ang kanilang mga pamilya, immediate family, kanilang mga relatives po, Panginoon, Lord God. At alam po namin na hindi rin madali po, Panginoon, ang kanilang gawain na ito na kinikater nila ang mga miyembro, dinadalaw nila po, Panginoon, nagpapalakas din sila at talagang binibisita nila ang inyong mga anak na ito, lalo na dun sa mga itinatalaga nyo na Lord, yung mga ministry na binigay nyo sa bawat iglesia, sa body of Christ po, Panginoon, pagyamanin nyo po, Panginoon, Lord God, at paunlarin nyo pa, Panginoon, as we go alone po, Panginoon, kasabay din po noon po, Panginoon, na marami rin pong kayong tatawagin na mga maglilingkod para sa inyong ubusan nito po, Panginoon. At Lord, dalangin po namin na alam po namin na lalo nyong
bigyan sa aming puso yung compassionate heart, Lord, serving heart po, Panginoon, Lord, sa aming puso, na kayo po ang aming siyang paglilingkuran, malayang-malaya kami po, Panginoon, Lord God. At dalangin ko po, Panginoon, in the midst of difficulties and trials po, Panginoon, Lord God, ay kayo po, Panginoon, ang siya naming panghawakan, pagtiwalaan po, Panginoon, at kayo ang aming kasangga, kayo ang aming rock, kayo po ang aming refuge po, Panginoon, masisilungan po, Panginoon, sa ano na ito, sa in times of our troubles po, Panginoon. At Lord, sa lahat ng mga pinagdadaanan ay maging daan ito rin po, Panginoon, para sa transformation, sa pagbabago, at sa mga breakthrough po, Panginoon, sa mga favor nyo po na ibibigay sa mga manggagawa namin po, Panginoon, Lord God. Mag-open din kayo ng mga iba't ibang opportunity po, Panginoon, Lord, lalo na sa aming mga miyembro po, Panginoon, pag-isahin nyo unity, peace, love po, Panginoon, one faith, one spirit, one love, po, Panginoon, ang dinideklara po namin sa isang iglesia po, Panginoon, sa body of Christ po, Panginoon, at dalangin po namin yung focus namin po, Panginoon, ay sa inyo lamang po, Panginoon, to reach your children po, Panginoon, especially, Lord God, dun sa mga nasa darkness po, Panginoon, i-reach out po namin po, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, even na yung mga pamilya, yung mga anak ng mga workers namin na ito, mga staff po, Panginoon, sa aming iba't ibang iglesia, ay kayo rin po ang mag-ingat, mag-nurture, magbantay po, Panginoon, at dalangin po namin itong ministry ng bawat Lord God sa mission po, Panginoon, ay bigyan nyo rin sila ng sapat na ano, Lord God, na provision para masuplayan, para matugunan yung pangangailangan ng mga nasa mission na ito. Lord, sila po yung po, Panginoon, na handa rin na maglingkod, humayo para sa inyo po, Panginoon. At alam po namin na mga anak nyo na nagpapatuloy na maglingkod ay hindi po nauubusan, hindi po nagugutom, hindi po nawawalan ng ano, wala pong kakulangan sa kanila. Kung hindi, Lord, siksik, liglig po, Panginoon, Lord God. At dalangin po namin na ang inyong miracles na bibigay sa kanila, miracles na kaparaanan sa bawat ng aming mga manggagawa na ito ay inyo pong i-bless, shiner na pa, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming palalangin. In Jesus' name we pray. Amen po. In Amen. Jesus' Amen. name. Amen. Thank you po. At ang sabi po dito sa Exodus chapter 25 to 34, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Ating po ipanalangin ang ating mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. That will praying for the heart of worship, a heart of full of joy, because when God sees worship on God, King, He will take away sickness from among you, and He will pour out the blessing on the food and waters. Sa loob po ng 1 minuto, tayo po ay manalangin. At pwede ko pong pag-iusapan na manalangin po rito si Ate Flora after for 1 minute. Marami pong salamat. Let us all of you and pray. Patuloy kaming lumalapit po sa inyo, O Diyos, at aming pong dinadalangin sa oras na to. Ang mga kapatid naming nasa panig ng karamdaman. Sila man ay nasa ospital, sila ay makakaalis na din sapagkat sila inyong pinagaling, sila inyong pinatayo. At tunay kayo ang nag-provide ng mga pangangailangan nila sa mga araw-araw. Ang may mga sakit sa cancer ay inyong tinunaw at tinanggal na sa kanilang pangangatawang pisikal. Ang may sakit sa bato
ay tunay ninyong pinagaling at babalik sa dating normal na pag-function o pagkalaw at pagkilos, Panginoon, ng bato sa kanilang pangangatwang pisikal. Ang bawat tumor ay inyong tinatanggal at tinutunaw sapagkat ikaw ang makapangyarihang Diyos na buhay pala. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ate Rona, ay Ate Flor. Thank you po. Maraming nasabi muli kasi po ay salamat sa iyo dahil narito po muli yung para tingin po para pagalingin po lahat ng mga kaisang dito. First, we would just want to say thank you, Lord, for giving us good health sa bawat isa po dito sa aming Lord God, for the daybreak, even the daybreak here today. Pinapasalamatan na rin po namin yung mga pinagaling namin pinapasalamat. We believe that you are the same God yesterday, today, tomorrow, and forever. Tulad ng pagpapagaling niyo po nakaraan namin. Lord, today, idadapit na sa iyo. Lahat ng mga nakalista dito. So, Lord God, I can them one by one. We believe, Lord, that you know each of us by name. And we know them all of them. And even those who are not here, we thank you for Lord God prayer. Dinadalagin po natin sa iyo sa panahon ng iyong pagkakas. Na Lord, wala po ibang makapagpagaling sa ikaw. Lord, mga medical staff, mga doktor, mga ginagamit mo lamang upang sa ipagaling ito. So, Lord, ngayon ko lang, Panginoon, pinapasalamatan for restoring back to good health each and every one who are not feeling well. Those who are in those that we cannot make at yung mga wala mo mga finances para bayaran ng hospital at sa alam mo namin na ikaw lamang ang makapag-provide of Lord, tulad ng ginawa mo po, Lord, yan sa mother-in-law, yung dinalaw, Panginoon, Jesus. Dahil siya ay gumaling. Hiling po namin na sa oras na ito. Dalawin niyo ang mga mga kapatid natin. Kasi po, yung mga nakalista na alam mo po ba hindi po silang ipunin. Pagalingin at muli po sila lumigay makatayo. Gagaling at pagsasamba, wala po kaming ibang sasaramatan. Sila man din, walang pupurihin. As po din ikaw na tanging Diyos na pwedeng magpagaling sa bawat. Alam po namin, walang ibang naglalang sa amin. Ikaw lang. Kaya lahat po ng dapat ayusin. Ikaw lamang ang magpapagbalikin sa tanong. Amen. In the name of Jesus. And Lord, now we just want to say thank you for hearing our cry, healing all the people, all the sick people of God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. It said in Psalms chapter 22, verse 28, for the dominion belongs to the Lord, and he rules over the nations. Let us pray for 1 minute, and I will pray for this sector. Thank you, Paul. Let us all unmute and pray and bless the heaven. Father God, we thank you that you are truly the dominion in every nation, in every country, in every leaders. You, because you are our God and our King, and nothing can be changed on you, because you, who you are, is who you are. You are the God who created the universe and the earth. You created us in your own image. And we thank you, Father God, for this moment that truly is in every nation. We speak peace.
We rebuke the work of the enemy. We rebuke the war. We rebuke the misunderstanding, the miscommunications. We ask, O Lord God, an open heart, an open mind in every propositions, that they will have fear first to you and knowing you. And we thank you, Lord God, for your holy manifestation and holy intervention, especially in Israel. Speak peace, speak prosperity, we speak your truly, Lord God, guiding them and protecting them, O Lord God. And send your army of angels, Lord God, in Jerusalem, in Israel, and that they will see that you are the God the same yesterday, today, and forever. Because you are our King and you are our Lord. And you always remember of your promises to our, because you are uh, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. You are our King and Lord. You are our protector. And we continue to pray, Lord God, that we continue the peace talk. We ask, Lord God, that it will be happen and uh, no more selfish and bowing or devouring other countries, but truly, Lord God, they will be a smooth and living peace. Always remember, Lord God, the youngs and all the elders, which us just only believing in you. Patuloy po namin nilalapit, Panginoon, ang aming bansang sa Pilipinas. Ang bawat nangyayari ngayon na sa pagpolitika, Panginoon, na mayroong sariling uh, motibo. Lord, we ask in your holy name to cancel the work of the enemy in the hearts and mind. Ang dami pong mga korupsyon na nangyayari. Ang dami pong mga leaders, O Lord God, na pinapabayaan ang kanilang mga nasasakupan sa maling mga gawa. We ask of Father God to continue to lead, Lord God, all the officials in our country, in the Philippines, to the presidents and all the agencies, vice presidents, Lord, senators and Congress, mayors, governor, Panginoon, mga nasa mga party list hanggang sa pinakamaliit na posisyon. We pray, O Father God, to continue to work in their lives and have continue, Lord God, to lead them to have wisdom from you, not in their own ways, but in thy ways, O Lord God. Ang India, ang Pakistan, ang Africa, ang USA, ang Canada, ganun din Panginoon ng Australia at ang iba pang mga bansa. Especially sa mga natural na apekto, Panginoon, na mga bagyo o mga bulkan, na pagputok ng mga bulkan. Galing ngayon po yung mga sa sitwasyon po dito sa Espanya, napakatindi po ng init, and there is a heat wave na nangyari. We pray, Father God, to protect and to guide, Lord God. And we ask, Lord God, this changing climate, Lord God, in our world. We ask, let your hands be covered in each, believe in each your creations. And thank you, Father God, for you are our God and who won the victory. Because you are our Jesus, our Savior, and our King. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pero po ba sa ating dumating ang kanilang birthday or anniversary? Meron po ba? Kung wala po, Pastor Edric, can you lead us for the Thanksgiving prayer and the benediction? Maraming pong salamat. Sige po, tayo po ay patuloy po na lumapit sa ating panalangin. Let us pray. Lord, forgive us, Lord. Forgive us for the times, katulad ng aming pong devotion for today, that
yung pong worry o fretting, pagkabalisa, rule instead of your peace. O God, teach us to trust in your wisdom, rest in your will, and walk by faith even when life feels unfair. At kilala mo rin po bawat sa amin, maaaring kami po ay dumaraan sa ganitong mga senaryo, sitwasyon ng aming buhay. So forgive us, Lord, and help us, O God, to remember that you are just, you are sovereign, you are still in control, and you are always working in the midst of our anxiety or trouble or fretting or worry. We choose, Lord, to release what we cannot control and find our peace in you alone. Masalangit kami po ay lumalapit sa iyo na kinikilala kung gaano kadalas namin hinahayaan po ang pag-aalala, takot at pagkabigo na siyang bumabalot sa aming mga isipan, sa aming pamilya, sa aming ministeryo at pasanin ng aming mga puso. Malinaw mong sinasabi po sa amin sa iyong salita, huwag kaming mabalisa, magdudulot lamang ito ng pinsan. Gayunpaman po, nagpupumilit kami, minsan po, gayunpaman, sinusubukan naming dalhin sa aming sarili kung ano ang tanging ikaw lamang ang makakalaya. Kaya today, O God, I pray for my brothers and sisters in Christ here. We lay our fretting thoughts at your feet. We surrender our need to control, our desire for justice and our timing, and our fear of what we don't understand. Replace, O God, Lord Jesus, Holy Spirit, our fretting with faith, from fretting to faith, from worrying to worship, from anxiety with assurance that our worry with worship, Lord, with worship, with worship, with worship. Teach us to trust you deeply, rest in you completely, and wait for you patiently. God, let our lives be marked not by any form of anxiety and worry, but by peace, Lord, that surpasses all understanding. Lord, maari this time, this moment, lumalakad po kami, namumuhay kami sa ganitong mga damdamin. Lord, free us, O God. Free us, O Lord. Free us, O God. Free us, O Lord. Araw-araw, hayaan mo po na mangusap ka sa amin. Magkaroon kami ng total surrender sa iyo in the midst of all our worries, anxieties, problem, difficulties in life. Because everything is in your hand, Lord God. So we lift them up to you, my brothers and sisters here. We lift everything in your hands, in your control. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You love us. You care for us. You're so kind sa buhay po ng bawat sa amin. That your grace upon grace and mercies upon mercies ay maranasan po ng bawat isa sa amin. This is our prayer. This is our declaration. In the mighty name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. And now, brothers and sisters in Christ, and now may the God of peace quiet every storm within you. May you go from this place with a heart at rest, with a heart of joy, with a heart of peace, a mind free from fear, and a spirit anchored in trust. As you walk in this week, may the words of Psalms 37 verse 8 guide you. Do not fret, it only causes harm. Instead, brothers and sisters in Christ, may you find joy in surrender, strength in stillness, and hope in waiting. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen and amen.